Hindi ka nilikha ng Diyos, hindi tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito para maging pampadami, pampagulo. May mission tayo. Ang mission natin, mas pagandahin ang mundong ito at mas pagandahin, ayusin ang buhay ng ating kapwa. Sabi ni Taylor Swift, mga Swifties, you are the only person who gets to decide what you will be remembered for. Ikaw lang ang tanging magdidesisyon kung paano mo gustong maalala pagdating ng panahon. O sige, paano mo gustong maalala? Mabuting asawa, faithful na asawa, masakripisyong mga magulang, magalang na mga anak, maasahang kapatid, mabuting boss, mabuting katrabaho, mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay, laging open ng wifi. Pamili tayo. O ang kabaligtaran nito, Father, ano man ang sabihin nila, wala akong pakialam, patay na ako eh. O sige, pero paano yung sasabihin ng Diyos? Tandaan mo, ang sasabihin daw ng Diyos sa mga mapupunta ng langit ganito, pumasok kayo sa kaharian ko. Bakit? Sapagkat nagutom ako, pinakain niyo ako. Sapagkat nauhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong maiso, dinamitan niyo ako. Nagkasakit ako, nakulong ako, tinalaw niyo ako. In other words, pasok kayo ng langit because you left me better than you found me sa katauhan ng kapwa mo. On the contrary, ang sasabihin daw ng Panginoon sa mga mapupunta ng impyerno, lumayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Sapagkat nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nagkasakit ako, nakulong ako, hindi niyo ako dinalaw. In other words, you left me worse than you found me. Sa katauhan ng iyong kapwa-tao. Siyempre, medyo magre-react ka. Lord, parang overkill naman yon. Ano yun? Anong worse yung sinasabi ninyo? Laki naman ang kasalanan ko. Oo. Bakit ganon? Wala naman akong kinalaman kung ba't nagutom siya. Wala naman akong kinalaman kung ba't nauhaw siya. Wala akong ginagawang masama. Oo nga. Pero wala ka rin ginagawang mabuti. At kung pwedeng wala kang ginawa para magutom siya. Pero ikaw ang naging pag-asa niya nang ma-meet ka niya upang makakain siya kahit papaano lang, di ba? Let us use an analogy. Halimbawa lang ha. May isang pulubid ng gutom na gutom. Dumaan ka. Dami mong dalang tinapay. Makikita pa lang niya sa malayo, yung pag-asa niya nag-shoot up na, dumaan ka, hindi mo binigyan kahit isang kurot ng tinapay. Ano mararamdaman niya? Sige nga, ano mararamdaman niya? Mas magugutom siya kaysa sa nauna na niyang pagkagutom nung una pa. Mas matindi yung ginawa mo kasi nakasubsob na. Sinadlak mo pa. In the same vein of thought, kung pwedeng wala kang kasalanan, wala kang kinalaman, kung bakit maagang namatay ang tatay mo, o kung bakit nagkahiwalay ang mga magulang mo, kung bakit naiwan ang nanay mo o ang tatay mo na itinataguyod, kayong magkakapatid. Kung pwedeng wala kang kinalaman kung bakit may sakit ngayon ang magulang mo, pero yung hindi ka tumulong kahit konti, yung magbibigay ka pa ng sakit ng ulo, yung hindi mo kakamustahin, yung hindi niya mararamdaman yung pagmamahal, yung care mo, yung suporta mo, yung hindi mo ma-affirm kahit minsan, yung hindi mo siya intindihin, yung hindi mo siya alagaan. Ay, matindi yun. Yun ang mas nagpapalala ng sitwasyon. Tandaan natin ha, para sa isang taong hirap na dahil sa napakaraming mga problema, ang tanging pinangahawakan niya, araw-araw ay ang pag-asa. Sabi natin, habang may buhay, may pag-asa, but it can also be the other way around. Habang may pag-asa, may buhay. Habang ang tao umaasa, okay pa, pwede pa, okay pa yung buhay ko, may mga tutulong pa sa akin, may inaasahan pa ako, nandyan pa naman yung anak ko eh, iniwan man ako ng asawa ko, nandyan yung anak ko. Hindi man nag-aral mabuti, nagpakaloko-loko man yung isang anak ko, meron pa ako isang anak eh. You see, may pinangahawakan tayo eh. That's why we keep on fighting. May pag-asa. Huwag mong aalisin ang pag-asa ng tao sapagkat baka yun na lang ang meron siya mawala pa. Ang nawawala ng pag-asa, nagsisimula ng mamatay. Hindi ikaw ang nagbigay ng problema, pero ikaw ang nag-alis ng pag-asa. Mas matindi ang iyong pagkakasala. We don't meet people by accident. Tayo ang pag-asa ng sino mang nakakasalamuhan natin, lalong-lalo na ng mga taong kasama sa pamilya natin. Sana ang ating hilinging mensahe makintal sa puso at isip natin. Nawa,
Nagpapasalamat tayo sa Kanya. Lord, thank you sapagkat ginawa mong maayos ang buhay ko. Salamat. Sana pagdating ng araw, alalahanin tayo ng ating mga mahal sa buhay. Bago siya lumisan sa mundong ito, sinigurado niya maayos ang buhay.